Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa nakakatawang pahayag ng PNP kung si ex-President Duterte at ang kampo nito ay maaaring managot sa sedisyon. Pakinggan nyo itong balitang ito sa pahayag ng PNP. PNP to see if ex-President Duterte's camp may be held liable for sedition. Pahayag ng mga pulis na kakasuhan ang kampo ni former President Duterte ng sedition. Itong pahayag ng pulis ay ang maniniwala lang sa kanila ay yung mga hindi nag-aral sa batas. Mantakin mo nagpahayag lang ng hindi pagsuporta sa Pangulo ng Pilipinas ay sasabihin seditious act na. Nakakatawang pahayag ng PNP na ginagawa nila sa mga inisenteng tao na kahit hindi na ayon sa batas gagawan kanila ng kaso. Nakatayo ka lang sa kanto, sasabihin may dala kang droga, kahina-hinala ang hitsura mo kaya kanila inaresto at tatanaman kanila ng droga. Gagawan kanila ng kwento para pagkaperahan nila ang kanilang binibiktima. At kapag idinimanda mo sa ombudsman, na PULCOM, IS Krami at sa fiskal ay kakampihan pa ng mga katulad nilang mga tiwali sa gobyerno. Ginagamit nila ang maliit nilang kapangyarihan sa pang-aabuso. Mga taga-ombudsman, PNP, na PULCOM, IS Krami at mga tiwaling mga fiskal ang maniniwala sa pahayag ng PNP. Nakakatawang pahayag ng PNP. Pakinggan nyo ang balitang ito. Sinabi ng Philippine National Police, PNP, nitong Lunes na pag-aaralan nila kung ang panawagan ni dating Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam sa phone patch, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na titingnan nila ang mga sinabi ni Alvarez. Pag-aaralan po natin yan ng ating legal officers ang concerned agencies if those statements will be considered as seditious statement. Pero for now po, hindi po tayo muna haantong sa ganyang usapin, pahayag ni Fajardo. Pag-aaralan ng ating mga legal na opisyal ang mga ahensyang kinauukulan kung ang mga pahayag na iyon ay maituturing na seditious. Ngunit sa ngayon, hindi tayo aabot sa ganoong uri ng pag-uusap. Sa isang rally na ginanap sa Tagum City, Davao del Norte noong Linggo ng gabi, ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang kampo ang kanilang pagtutol sa patuloy na pagtulak ng gobyerno para sa charter change at kung paano pinangangasiwaan ng Administrasyong Marcos ang mga usapin sa bansa. Sa kanyang bahagi, ginawa ni Alvarez ang panawagan kung saan aniya pipilitin si Marcos na bumaba sa pinakamataas na pwesto sa bansa. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the chief executive, the congressman said. It is simple. In a peaceful way, please withdraw your support to the chief executive. Pag nag-withdraw kayo ng support sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon ng saligang batas to protect the people and the state, Alvarez said. If you withdraw your support to him, it means you support the provision in the Constitution protecting the people and the state. Pag nag-withdraw kayo ng support, wala na siya magagawa kung di bababa sa pwesto niya, he added. If you withdraw your support, Marcos will have no choice but to step down. Si Duterte at ang kanyang kampo ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa mga aksyon ng kasalukuyang administrasyon mula noong Enero ng taong ito. Ayon sa dating Pangulo, ang mga lokal na puwersang pampulitika ay muling magsasama-sama sa loob ng rehiyon upang simulan ang isang kilusan para sa isang hiwalay at independenteng Mindanao. Idinagdag niya na ang paghihiwalay ay hindi magiging madyugo at susunod sa mga proseso na itinatag ng United Nations. Sinabi ni Alvarez, na namumuno sa breakaway movement, na ang Mindanao ay nasa toxic relationship sa Pilipinas at dapat na itong hiwalayan.
Ipinunto din niya na ang bansa ay isa na ngayong lubog na barko dahil sa kakulangan ng mga reforma at problema sa budget. Bilang tugon, sinabi ng dalawang opisyal ng Mindanao, sina Camiguin Governor Xavier Romualdo at Camiguin Representative Jordan Romualdo, na si Duterte at ang kanyang kampo ay maaaring managot sa kriminal na sedisyon kasunod ng mga pag-uusap sa secession ng dating chief executive. Sa tingin niyo ba ang mga pahayag nina Duterte at Alvarez ay seditious act? Ang hindi pala pagsuporta sa kasalukuyang pangulo ay seditious act na. Ang maniniwala lang sa kanila ay ang mga hindi nag-aral sa batas. Ang ating mga korte ay hindi yan utak-pulis na mga walang alam sa batas. Si Jean Fajardo at mga congressman na nagpahayag na seditious act ang mga sinasabi ni Duterte at Alvarez ay hindi totoo yan, ang PNP ay hindi sila batas. Ang Korte Suprema lang ang magsasabi na seditious act ang ginawa ni na Duterte at Alvarez, hindi ang PNP. Anong alam sa batas ng PNP? Hindi batas si Jean Fajardo. Hindi ka korte, kayong mga pulis hindi kayo Korte Suprema. Sa pagtatanim ng droga at mang-aresto at manghuhulidap at mamira sa mga bibiktimahin nila ay dyan sila eksperto na kinakampihan naman ng mga tiwaling taga-ombudsman, mga fiscal at dyan sa Napolcom at ISKRAME. Magbasa kayo sa batas para hindi kayo maging tanga. Ang maniniwala lang sa PNP ay katulad nilang mga tiwali. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.